Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang update sa ating mga video. Eto na, pinagtawanan. Etong si Virus ni Bibi Sara. Yan yung title. Alam nyo, nakakatawa, no? 5 na lang sila nagkakampi-kampihan. Oo, 18 ang nagsama-sama. Pero hindi pa rin tayo sigurado dyan, sa 18. Kasi meron nag-o-object dyan. O, kilala nyo naman. Yung muntik makabardagulan ni Kuya Robin, ni Sir Robin Padilla, ni Senator Robin. Muntik-muntik ka na. Buti na lang, naawat mga kasama, ha. Pero kung nabigyan ng isa yon, sigurado, magtatanda ang mama. Pero, in the end, nagkaayos naman. So, eto na. Dilima na lang kayo. Ayaw nyo pang magsitigil. At yung mga nangangalampag dyan sa Senate, nakakahiya naman kayo, kakapirangot lang kayo, tapos nagangaw-ngaw kayo sa harap ng Senate. Kakapiraso lang kayo, walang bilang yan. Oo, tsaka ang nire-regret nyo, yung mga bata, tsaka sobrang tatanda. Yan ho yung mga bayaran, sabi ni Aling Ledesma. Pero bago natin ipasok lahat ng ating itong reaction na ito, mga video, slide, nakalike ka na ba? Kung hindi pa, i-like nyo muna yung video natin. Share mo na rin. At kung bago ka pa lang sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin bell. I-bell all nyo para nakakatanggap kayo ng notification. At kung na-miss mo yung video natin kahapon, kaninang umaga, balikan nyo ho, panoorin nyo para makita nyo kung ano yung kaganapan ng mga nakaraang araw. O eto na, bakit asar na asar? Oo, kasi binalik sa Kamara yung pag-uusap sa impeachment. At meron na hong wirit of summon si Bibi Sara, sinumuna na po. Okay, pasok natin to. Ito ang kanilang mga pagmumukha bago maganap ang trial ng kalagitnaan ng sakuna. Heto na ang pagmumukha ni Risa Ontiveros. Papaano ba naman kasi ang impeachment case ni Vice President? Kita nyo sino-sino yung magkasama dito. Yung tatlong taga-mountain, yung magkamukha na parehas ng uso, at itong nasa baba na talaga namang hindi ka panipaniwala. Oo, sasamahan pa yan ng mga nakikisawsaw at yung mga bayaran. Pasok. Sara ay parang naging parcel na balik to sender. Papaano na kayo ngayon ng mga atat na atat sa impeachment para mawala si Vice President Sara sa kanilang landas? Ang tinig sa inyong lalamunan, pusit daw na bumubuga ng itim kapag nako-corner. Kinorner nyo, kaya ibinuga niya ang inyong mga baho. Kaya't panalo sa botohan na 18 versus 5 ang articles of impeachment na ibalik sa Kongreso. Silang 5 ang mga nagboto ng no. Si Senator Win Gatchalian, siyempre, kapatid niya, ang DSWD Secretary na si Rex Gatchalian. Wala naman pala. Ito yung nabanggit na pangalan kanina. Ito ay kasama ni Bibi Sara. Promote pa to ni Bibi Sara tapos ganun lang ang ibabalik at isusukli mo. Isa ka rin palang manggagamit, sabi ni Aling Ledesma. Nung kasalukuyan na nakikinabang ka kay Bibi Sara, tuwan-tuwa ka, nanalo ka pa nga Ngayon, eto na. Eto ang susukli mo. Hayaan mo sa 2028. Baka relax ka rin dyan. Pare-parehas na kayo magre-relax. Eto, relax to. Si Teltel. Relax din to. Ito si Naibi. Relax din to. Ang pangalan nito, Amerikano raw ito Sa 2028, ikaw naman. Sama mo na ito. Yung virus. Sama mo na yan. Mag-relax na kayo sa 2028 at wala nang boboto sa inyo. Galit na galit ang taong bayan Hindi nyo tinatanan. Diba? Hindi nyo tinatanan talaga. Nagustuhan nyo, makonvene, ituloy yung trial, pero hindi pwede. Talo kayo sa 18.
talo kayo sa botohan. O, pag pinalitan na ho, sa June 30, papalitan ang magtatapos ang 19th Congress, may papasok ho na 12. So, itong mga ito, yung iba dyan, wala na. So, may papalit sila Senador Marcoleta, na sila Camille Villar, yun ang papalit. So, ilan ba ang pumasok na bago? Yung re-electionist at yung mga dating senador na nakapasok. Oo, tapos may mga bago. So, yun, meron silang kakampi ron. So, sabihin natin tatanggalin ito si Teltel, tatanggalin ito si Poy, tatanggalin ito si Naibi, tatlo ang mawala, may papasok na yung maputi buhok, si Bombom, si Tolp, saka si Lacson. Apat ang papasok. Isa lang nadagdag. Isa lang nadagdag. Apat sila. Plus 2 rito. 6 lang sila. Sa 28th Congress. Talo pa rin sila mga kasama. Kaya, wag na tayong matakot. Abangan na lang natin ang pagbasura. Numbers voting. Binalik sa Kamara. Ano naman kaya ang pakulo nila? Kung halimbawa, binalik sa Kamara at inusad ulit, binalik ulit sa Senado, wag na kayong matakot. Panalo na tayo. Namang papabor sa Marcos admin, si Nancy Binay, na talaga namang anti-Duterte na before, maging ang kanyang tatay, si Senator Grace Poe, kapatid ni BBM, Chares, Senator Risa Ontiveros, uhaw maging presidente. Akala mo naman, Coco Pimentel, never magiging tatay niya na magaling at ang big disappointment to his father, who was one of the greats and never makakaget over na naagaw sa kanya ang PDP laban. At ang mga bumoto ng yes para mapabalik sa sender o sa House of Representatives ay sina Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Tolentino, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva, Pia Cayetano, Bato de la Rosa, Davy Ejercito, Lito Lapid, Bongo. Wait lang. Si Ben Tumbling pala. Bumoto mapabalik. Malay natin. Baka mamaya, talagang ayaw niya na talaga sa kalkansya. Ilan pa dito? Halos wala na. Ito, sumasidebet pa. Sumasidebet pa yung isang nasa baba. Magkakampi-kampi dyan. Si Mampia, Senator Bato, 2, JB, Senator Bongo, 4, Loren Ligarda, 5, Senator Marcos, 6, Robin, 7, Subiri, 8, Mark Villar, 9, yung nanay, 10. Pero mapapalitan na yun eh. Tama ba? Oo, mapapalitan na yun. Sabihin natin, kapalit niya si Camille, 10. Tapos yung iba pa, di ba? Panalo, mga kasama. Hindi na tayo matatakot kahit man isulong nila sa 28th Congress, marami pa rin mag-iiyakan. Kagaya nino, yung mga representative na nagpa-file, at yung mga sunod-sururan kay Balulong, mag-iiyak na lang kayo. At kita nyo na Senate, kakarampot lang kayo. Tigil na at nag-uulan, baka magkasakit pa kayo, kulang yung binayad sa inyo eh. Baka kulang yung ibayad sa inyong 500 o 1,000. Magkano ba? Meron ba kayong idea mga kasama kung magkano ang binayad dito sa mga nasa Senate at nangangalampag? Maulan ngayon. Pag gininawang bunbunan niyan, mga nagrarally dyan at nangangalampag, kulang na kulang yung 1,000 nga. Kung 1,000 nga ang binigay, paano kung 500? By Jessica Alakasan, kulang pa rin. Ramon Revilla, Loren Legarda, Amy Marcos, Senator Robin Padilla, Migs Subiri, Rafi Tulfo, Mark Villar, at Cynthia Villar. Kaya naman, ang mga realista at agoy! nang gagalaiti sa galit at inis. Hindi matanggap nang biglang naglaho sa isang iglap ang kanilang inaasahan at inaasamasam na impeachment
para kay Vice President Sara. Ang kanilang pag-aasam na mapatalsik sa pwesto si Vice President Sara ay naglahong parang bula habang di si ba? Vice President Sara sa kanyang pagbiyahe kasama ang kanyang pamilya, pa-chill-chill lang. Pero sa Risa Ontiveros, ipinagmalaki ang larawan nilang 5 senator judges na tumutol sa mosyon ni Senator Judge Mio Alan Marimar. Peter Cayetano na Ano kayang caption? Luhaan ang pabida-bida. Ganun ba? Eh kayo mga kasama, anong pwede yung title dito sa 5? Eh nasa inyo ha, nasa inyong kamay. At comment section, ayan lang. O bigyan nyo ng title sa makikita nyo dito sa picture na ito. Luhaan ba? O talagang sa susunod na kabanata talagang mababasura na ang impeachment na yan? O eto pa. O, bibigyan ko kayo ng isang magandang oo. Ito yung gusto talagang ma-impeach si VP Sara Meron siyang pahapyaw. Mama! Tandaan nyo hindi pa kayo nakakapag-senador. Masyado nyo naman atang ginagalingan bumati ko sa mga senador. Hindi mo ba alam, tinulungan ka lang ni tawag nito, ni Yorme para umabot ka dyan Ngayon, akala mo na, kung sabi ni Aling Ledesma, nako, tingnan natin, panoorin. Ito po yung maliwanag na paglabag sa ating saligang batas. Dahil wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at mag-desisyon sa ganitong klaseng motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense, ng abogado, ng defense. Kaya nga po, parang lumalabas po dito, sila na rin ang nag-aabogado sa... Paano mo nasabi? Senador ka ba? Oo, wag ganun. Oo, pinapangunahan mo yung mga senador Mas sila ang nakakaalam kaysa sa'yo kasi hindi ka pa nagsisenador. Sabi ni Aling Ledesma yan Try mo muna. Kung saan naabutin, kung mananalo ka ba sa 2028, subukan mo magtumakbo na pagka-senador para magkaintindihan tayo, sabi ni Aling Ledesma. Pero yung magbibida-bidahan ka, papangunahan mo yung mga senador, hindi ka pa nakakapag-senador. Di ba? Isipin nyo ngayon, mga kasama, pinangunahan daw at mistulang nag-abogado ito mga senador. Ano ba yun? Ating Vice Presidente. How do you feel about that? Nakakalungkot dahil maliwanag naman po sa rules on impeachment na sila rin mismo ang gumawa na dapat sila ay aakto na impartial o neutral. Pero ngayon po parang hinaharang po nila ang demokrasya dito sa ating bansa. Sir, pero pupunta pa kayo sa Senate kung hindi na nituloy yung ganung plano sana? Sa ngayon, hindi pa po namin pag-uusapan kung ano ang aming susunod na mga hakbang. Will you bring this to Senate, sa Supreme Court? Is there a grave abuse of discretion? Wala pa po kami pag-uusapan. Ngayon pa lang po kami makikita-kita at pag-uusapan kung ano mga susunod na hakbang gagawin po. Ang punto ni Senator Bato, may problema sa internal rules. Yung nilabot nyo yung 1-year ban, 4 na impeachment complaint. Ito po daw yung 3 complaints. Alam po ninyo, dapat ang nagpo-question yan yung defense, hindi po yung senator judge. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na presumption of regularity. At kung makikita po... Bakit hindi mo sabihin yan sa mga senador? Harapin mo. Harapin mo sila. Oo, doon ka magbida-bidaan. Oo, ang problema kasi, nakaharap lang kayo sa media, sabi ni Aling Ledesma, akala mo na marunong ka pa sa mga senador. At doon nagtatalo-talo sila, dapat pumunta ka doon, nakisausaw ka. Walang natin kung iintindihin ka. Sinabi nga ni Senator Chis Escudero binimbin nyo ng ilang buwan tapos mamadelay nyo ang Senado. Wow! Tapos ito ngayon, ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Para daw kayo mga nakakaloy-kway. Bisa nyo binimbin nyo, February, binimbin nyo ng in last minute. Saka nyo pinasa. At ang pangit pa daw doon, merong nauna, pangalawa, nauna pa kayo sa una't pangalawa. Ibig sabihin may mali. Nakita nila, siguro na-analyze nila na pagpamumulitika ka lang yung gusto at inutos lang sa iyo ng amo nyo, sabi ni Aling Ledesma, hindi nila i-grant yung mga yan. Ibabalik sa inyo. Ngayon, gawan nyo ng kwento kung ano naman yung ikikwento nyo kay VP Sara. Sige nga. Ito po ay nais-add na may president na po tayo dyan sa mga dating kaso po ng impeachment at ito po yung sinabi, walang iba po si Senate President Juan Ponce Enrique. Kasi hinihigang kayo, sir, na walang mali sa proseso ng pag-send. Wala pong mali. Lahat po ng nasa rules ay sinunod po namin. Constitutionally sound, not Yes, wala po.
Oo. Bakit daw nagtagal, sir? Yun yung tinatanong nila. Well, unang-una hindi naman po nagtagal dahil pumasok naman po sa 10 session day period. So kaya nga po ito po mga usapin na to, dapat dati pa po yan tinanong. In fact, nag-file na po ng petition yung depensa. So wala pa po kaming natatanggap o ang impeachment court ng TRO regarding po dito. Bakit po sila nagdidesisyon po dito? Sir, ano kayo hinatnan nitong impeachment complaint? Sa ngayon na kami naninindigan na ito ay nandiyan pa rin, atuloy pa rin. Mamaya po, pag-usapan po namin kung ano po mga akbang na susunod na gagawin po namin. Pag-usapan nyo kung ano yung next step nyo, pero hindi na pananiniwalaan yan. Oo, ibang klase kasi yung mga banat na nakikita dito. Kaya medyo nag-iisip din yung mga senador. Kita nyo ano sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, di ba? Merong mali. Bakit nauna yung bakit nauna yung pangatlo kaysa doon sa una sa pangalawa? Yun ang sabi. Di ba? Eto, ano naman ito? Ano sa palagay niyo mga kasama ang malalaman natin? Press conference ni Mamang Quezon. Pakinggan natin ha. Baka supalpalin ata. Baka masupalpal yung mga taga-kamara dito. Alamin natin kung ano ha. Na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon na convene na rin ng court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, yun ang ginamit ng salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Una, na tumatalima sila sa provision ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado. Gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at sampa ng kaso laban kay VP Sara. Makinig kayo, taga-kamara. Hindi yung ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Ito intindihin nyo mabuti ha. Para naman asikasuhin ng senador, ng mga senador, yung mga reklamo nyo. Reklamo nyo, walang sustansya. Pamumuliti ka lang lagi. Hindi nyo inisip yung trabaho nyo bilang mga congressman na tumulong sa sambayan ng Pilipino. Hindi, puro Duterte ang nasa utak nyo para paano pabagsakin. Easy na dyan. Ganon ang nakikita ng ating kababayan. Di ba? Tinawanan ka tuloy. Ang sunod na order ay yung summons na sang-ayon sa rules ng impeachment court ay dapat i-issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinagawa namin kahapon. Pero siyempre, kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo. Sir, ano masasabi dito sa mga nagsasabing hindi mo na impeachment, constitutional, baseless, legal, ang mga ginawa mo? Karapatan ni Numan ang magpahayag ng kanilang opinion. Ginagalang ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na iniso, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO niya. Sir, yung just on the second order ninyo, sa mga kapag-comply na nun, 20th Congress. Oo. Meantime, hindi na makakapag-comply, walang action. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko nung Pebrero, nung final to impeachment complaint. Ayan. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sang-ayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Mag-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30.
So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa kung napakinggan nyo kahapon dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ng 19th at 20th Congress, yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas. Lahat yon habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis ay masasagot na. Yes, Sally. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte. Saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Ano na? Sa mga bakulaw sa Kamara, galingan nyo kasi. Oo, tsaka mag-senador muna kayo ha. Bago kayo mag-question sa mga ginagawa ng mga senador. At asikasuhin nyo ngayon yung binalag sa inyo. May sustansya ba yan? Ha? Makakaabante pa ba yan? Ayan ang aabangan namin mga kasama at mga mga viewers ko dito. Yung mga subscriber ko ay laging nag-aabang kung ano yung mga update. Eto, petition filed. Salamat ha. At nagkaroon na rin ng petition para ipabasura ang impeachment trial ni BP Sara. Alamin natin niya kung sino ang nag-file niyan. Sa kalapasok lang po na balita, petisyon para tutulan ng impeachment trial ni Vice President Duterte inihain sa Korte Suprema. Uy, salamat! Kumpirmado, sigurado mula sa Supreme Court, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve. Jeff, personal na naghain ng supplemental petition si Attorney Israelito Torion para hilingin sa Korte Suprema na atasan ng Senado na hindi ituloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pinadedeklara sa petisyon na gawing null and void ang mga articles of impeachment dahil umano'y hindi ito dumaan sa due process o maayos sa pagdinig bago ito isinampa sa Senado. Hindi mo na pwedeng itawid sa 20th Congress ang pagdinig sa impeachment complaint laban kay Duterte. Abang lamang ang ibang detalye, maya-maya lamang. At hindi natatawid. Sana at mabasura na rin at mapakinggan itong hinain ni Atty. Torion na petition na may basura na nga dahil wala naman talagang saysay na eh. Mauubos lang ho ang kaba ng bayan. Dahil, kita nyo, yung robe pa lang. Tuwan-tuwa na naman yung 5 dahil nakasuot ng robe. At yung aalis na senador, tuwan-tuwa kasi meron silang tawag doon, souvenir. Yung 5. Hindi, 3 lang pala magtatapos doon. Yung 2, hanggang 2028 pa yon. Pero, siyempre, kilalanin nyo yung mga gustong-gusto na impeachment na. Para sa susunod, wala na. Goodbye na sila sa politika. Ganun lang yun. Eto na yung mga magagaling manggulo, mga lampag ha. Sila yung mga, ewan ko, how much na naman yung bayad dito. Eto sila Yes, Leia, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali sa Ella, iginagalang ng Philippine National Police ang umiiral na batas. Subalit hindi ani ang makikialam ang PNP sa usapin ng politika, gaya ng impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nakahanda ang pambansang pulisya sa anumang posibleng mangyari kasunod ng usapin sa impeachment. Ang trabaho aniya ng pulis ay panatilihin na payapa sakaling mayroong magsagawa ng mga protesta, maging ito man ay pro at anti-impeachment. Matatandaan kahapon, sinimula ng talakay sa Senado ang inihaing impeachment complaint kay VP Sara ng mababang kabulungan ng Kongreso. Sa 18-5 votes, pinasigan ng Senator Judge ang pag-remand o pagbabalik ng impeachment case sa House of Representatives. 18-5? Walang kalaban-laban yung 18-5 na yan. Talagang durog na durog yung 5 sa 18. Paano pa sa susunod na mga araw? Kung tumuloy man sa 28th Congress, sa tingin nyo kaya, pag nagkaroon uli ng botohan, mananalo ang minority? Hindi na. Wala nang saysay. Nakakabuwisit lang dahil imbis na trabaho ang ginagawa ng mga ito, lalong-lalo na yung mga bagong halal, napasabak agad sila sa pamumulitika. Malayo pa po ang 2028. Bakit inuuna ito?
Kaya nga sabi ni Amy Marcos, sinabi niya sa kanyang interview, na-interview siya kahapon. Halata naman. Kung gusto na talaga ng accountability, bakit maraming kaso, maraming kinaso kay BP Sara, pero dapat sa korte. Halata eh. Bakit? Yan. Ang sabi niya, yung impeachment na yan, para patalsikin sa pwesto ang BP Presidente. Totoo naman. Wala silang katigil-tigil na atakihin itong si BP Sara at mga Duterte. Ganyan sila kadesperado. Dahil pag umupo si BP Sara sa 2028, wait, there's more. Totoo yan, mga kasama. Eto meron pa dito. Kapag pumabor sa impeachment, nagpapadala sa mga ambisyoso. Ano daw? Meron mga bagay-bagay. Kita nyo naman, sino ba naman ang hindi papabor kay BP Sara? Yung nakaupo ngayon, bagsak ang trust rating. Sino ba lalaban kay BP Sara sa pagka-presidente? Sige, isipin nyo kung sino may panlaban ba? Wala. Wala akong panlaban. Walang nakikitang panlaban at kakalaban. Meron siguro kakalaban, pero mga angamote. Sa lakas, kaya ginagawa ng paraan na ma-disqualified, ma-impeach para hindi na makatakbo sa susunod. Pero ang sabi ng nakararami, mapapahiya lang kayo. Dahil malaki, maraming hawak na ebidensya si BP Sara. ito, Senator Bato de la Rosa naniniwalang pabor sa kanyang privilege speech at motion ang mga senador. Tama. Yes. Yeah, because the mere fact that the body approved, the court approved for the remanding or the returning of the articles of impeachment to the House of Representatives is a manifestation that they agree to my privilege speech that the articles of impeachment, the impeachment complaint is constitutionally infirm, and you should have listened to the explanation of the proponent of the amendment to my motion. Klaro naman, in-explain nga, di ba? More or less. More or less, but very clear man doon na returning without dismissing. Ang nakasabi doon sa amendment, di ba? So, hindi din-dismiss, pero parang ganun na rin yun, para sa akin, ha? Kasi, we have to get first the House of Representatives should attest that they did not violate the 1-year bar rule. Diba? Meaning, no multiple impeachment complaints can be filed within 1 year. I doubt if they can attest to that. So, tingnan natin, paano attestation na gagawin nila. Number 2, they should get the communication from the 20th Congress. Communication or whatever from the 20th Congress that they are willing to continue the impeachment. So kailan na makukuha yan? Once the 20th Congress is alive. Napanood nyo. Ano yung sinabi? May motion, kaso nga lang, doon nagkakaroon ng initan. Pero maganda yung panukala, yung privilege speech ni Senador Bato. Marami nga naniwala. Pero kinokontra pa rin yan ng isang senador. Kaya nga muntik silang magkabardagulan dyan eh. Muntik-muntik na talaga. Talagang nakakahiya. Dahil kung pang nang abot, first time ever in the Philippines, nagkaroon ng bardagulan sa Senado. Bakit hindi ka naman magagalit, manggagalaiti? Ang ganda-ganda ng mga sinabi ni Senador Bato. Tapos, may objection ka. Dismissal na nga para wala nang problema, wala nang masyadong pag-usapan, magtrabaho ng kanya-kanya, merong hirit. Sumatotal, ngayon, nung nagkaayos na, yun, parang nagka-beso-beso sila at bumoto na rin siya, kung kilala niyo na babanggit natin, bumoto na rin siya na ibalik dito sa Kamara yung impeachment article. So yan na. Kaya nga napaka
alam mo yung masasabi natin na bakit sila, pag halimbawa, talunan, yung mga talunan, may kalampag, ha? Meron sila kagad ingay. At ang problema pa doon, nangangalampag sa gate, parang gusto pang sirain. Bakit si BP Sara? Tahimik lang. At kung magkakaroon naman ng rally, peaceful pa. Yan ang kagandahan sa mga Duterte. Kaya nga doon, pangit sa mga gumagawa ng mga ganyang aksyon, na sobrang inggit nyo kay BP Sara, talagang makikita namin na guilty talaga kayo. Kung umabot ka sa video natin ito, ha? Saan lugar ka? Ha? Shoutout sa'yo ng bonggang-bongga. At may nagpapa-shoutout sa atin eh. Oo, shoutout na natin. Sino ba ito? Ayun, si Diana Oporto. Ayan, shoutout po sa iyo from Riyadh, Saudi Arabia. Ingat po sa mga Saudi ha. Like and share ng video. Bye-bye!